Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Pisces for December 15 to 21. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi niyo po alam yung Sun, Moon at Rising sa inyo, so importante siya. Sa dulo po ng video, may link tayo para mapanood mo siya. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto niyo po magkaroon ng access upcoming predictive readings, i-click niyo lang po yung join button sa baba. And to support, kung gusto niyo po mag-send ng support for our growth, click niyo po yung thanks button. Hello Pisces! Bira may magtanong sa'yo, but how are you? So we have here is number 9, Treasure Island. Konting push pa, konting sipa pa, konting hassle pa, makukuha mo na yung mga dinedesire mo. Kasi andoon na yung dedication mo ngayon doon sa ginagawa mo, dun, maybe sa project, or sa work, or kung ano man yan, na pwedeng help sa ibang tao. Hindi siya matatawaran ng universe. Sobrang andoon na very evident. Nilalabas mo yung best of the best mo. So, sabi ng universe, tuloy mo lang, take this as a sign that you are on the right track, na ituloy mo yung ginagawa mo. Kasi, at the end, ikaw yung magiging beneficiary nito. Sa bandang dulo, ikaw yung magkakaroon ng magre-receive ng mga tinanim mo. And mukhang magiging masagana talaga ang bagong taon mo. Kasi andun yung punto na in terms of finances talaga yung itatouch ng universe sa'yo at this time. Which is a very important topic sa'yo. Kasi ang dami sa inyo na Piscean na, let's just say, one of your love language is giving talaga. Pero ano ba yung crossing mo? So we have dito 52, mending. Ayun na nga. Dude, kapag kailangan magpahinga, pahinga ha. Oo, andun tayo na nag-hustle tayo. Work. Lamalaban tayo. Galaw tayo. Pero, medyo pakinggan din naman natin ang ating katawan ha. Kung hindi na andun yung punto na napapagod, nagugutom, may sa pa yan. Hindi magpalipas ng gutom ha. Yun, nagugutom, nauuhaw, o kailangan mag-banyo break, huwag nyong pigilan. Remember pa din that your health is your wealth. Okay? Health is wealth pa rin tayo, Pisces. And andito na pinapakita ng card na yun din pa pala, eat healthy din kayo ha. Tsaka magkaroon kayo ng proper sleep. Hindi yung tipong ninangarag niyo yung sarili nyo. Kasi hindi natin pwedeng abusuhin ang ating katawan. Masama din yun kasi sabi nga diba ni Apostle Paul, I think sa 1 Corinthians yata yun, your body is a temple of the Holy Spirit. So yung katawan mo, templo yan. At ang templo, kailan ba natin, di ba, hindi nirespeto natin ang mga bahay-sambahan or mga simbahan. So of course, ganun din ang katawan mo. Kung kailangan mo magpahinga, nahahapu ka na, literal, kung kailangan mo maligo para maglinis ang pangatawan, gawin mo. Hindi yung, mamaya na, may ginagawa pa ko. Take a break. Ayan, have a break. And magkaroon ka ng moment for a breather. Kasi nakikita ko dito, kaya ganun din yung ugali mo sa ngayon. Sa desire card mo, sa 37, never-ending story. Literal, never-ending story yung mga nangyayari. So, andoon na talagang, gusto mong matapos na. And ang dami doon sa mga ginagawa mo. They are continuous. Kumbaga, everyday task siya. So, ang pinapala sa'yo din ng card na, although yes, never-ending yung mga gagawin mo, yung mga yung roles na gagawin mo, pero ito yung paalala din. Yun nga yung point hindi siya natutapos, hindi siya naubos. Pero, ang lakas mo naubos. Yung energy mo, may limit din. Know your limits. Okay? Andoon na, if not, hindi na kaya, tapusin lahat today, focus on a few tasks na importante. Then, pahinga, then kung
If you have enough time, then you can start some of them. Gawin mo. Or kung may capacity ka man sabihin multitask. Example, nga sa bahay. Kakain ka. So, magsala ka na ng sinaing habang naggagayat ng gulay. So, habang nagiinin yung sinaing, nakapagluto. So, sasabay yung ibang task na ma-maximize mo yung oras mo. Kasi yun yung misang kailangan mo na rin. Nagkakaroon ka minsan ng hyper-focus na hindi mo na naisip yung mga nasa paligid mo na pwedeng maging sabay naman ang ginagawa without na nasa-sacrifice naman yung quality ng ginagawa mo. So, yun lang. Send ka ng card. So, ano ba yung foundation mo ngayon? So, we have here is number 25. Round and round. Okay, so medyo nagigets ko naman bakit medyo masyado kang focus. Kasi naghahanap ka doon sa ginagawa mo, sa prosesong yan, baka merong paraan para mas mapabilis. Baka merong paraan para mas mapadali. Baka may paraan para mas maging pulido na hindi masyadong nag-uubos ng panahon, ng energy, ng oras. Parang ngayon pa lang, minomold mo na para may proseso ng susundan, di ba? So, maganda naman yun. This is in terms of your work. Pero ito yan may mga ibang paraan, hindi naman kailangan maubos yung oras mo. So, nung nagtrabaho ko sa corporate, isa sa mga paraan para ma-pinpoint namin yung problem is yung case study. So, may mga inaaral namin, ano nangyari dito? Ba't nagkamali? So, hinihimay-himay namin. Okay, so nagkamali to. Ito yung solusyon. So, yung point na meron ng mga pwedeng pagkuhanan ng information, doon yung ginagamit namin para pag tinetest namin, then kapag, okay, mas maganda yung effect, then, yun na yung ibibigay namin para mas mapadala yung mga trabaho. Same thing with you. May mga ibang sources ka. Gamitin mo yon. May mga ibang pwede ka paghugutan, yun ang gamitin mo. Okay? Kasi in the past, number 33, nagkataon lang kasi, karamihan ng mga handle mo before, masabi natin na okay na. Yung proseso, kumbaga, gagalaw ka na lang, upo ka na lang, press the button, tapos parang i-maintain mo na lang yung kung ano yung meron. Kaya hindi ka masyadong nahirapan. Pero a lot of you guys kasi meron kayong binubuong bago Meron kayong, kumaga, hindi iba binubuo, meron namang nire-rebuild. So, hugutin mo din yung mga experience mo from your past to help you make better and informed decisions sa present situation mo. Kasi, in the future, ikaw, we have here is number 39. New life. Dude, hindi ako magtataka na by next year, early next year, ang dami sa inyo ang hihingi talaga ng matinding bakasyon. Manghihingi kayo ng ng time off. Ibang term, vacation leave. Kasi, may part na mararamdaman nyo na medyo pa-burnout na kayo. And mararamdaman ng physical body nyo na kailangan nyo munang tumigil panandalian. Kaya bago pang mangyari yun, as early as now, slow down. As early as now, reserve mo yung energy mo. And as early as now, make sure na hindi mo aabusuhin yung katawan mo. Kasi yun yung nakikita ko dito na pwedeng mangyari. Which is gusto nating i-prevent. And kaya naman siyang i-prevent kasi every decision na ginagawa natin, every action can and will affect yung future. So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, please do subscribe, like, and share. At kung gusto mong ma-access ang upcoming predictive readings, click mo lang yung join button sa baba. But for now, tuloy natin reading mo. So, sa physical environment mo, meron tayo dito. Ayan, time for a nap. Good. Ay nga, yun talaga. Alam yung sabi nga ng boss ko dati, gusto ko yung sinabi ng TL ko dati, yung agent pa ako. Sean, Aero, all work, no play, X yun. Kasi mahilig ako mag-overtime noon, being a breadwinner. So, hanggat may option for overtime, regular OT, yung pre-shift or post-shift, or isang RD-OT, ginakinukuha ko. Pero, doon ko nakita, nagkaroon ng problem with regards to my health. As in, sobrang pumayat ako noon. Kala mo matutokhang talaga ako.
Andoon na halatang halata. Although kahit wala akong kumain, pero the stress level kasi is nakitang-kita, nagmamanifest sa akin. Ay, sabi ko sa'yo, akala mo, high school, daming tagyawat ng lola nyo. So, andoon na, yes, kailangan ko kumita, pero kailangan ko din naman i-preserve yung sarili ko. So, doon na natuto na parang, oops, okay, kalma na natin, hindi na tayo magpo-pre-shift na 4 na oras. 2 hours na lang, mga ganon. Binawasan ko talaga. Same thing with you. If it's not necessary, wag na. Kung andoon na yung katawan mo humihingi ng pahinga, tulog, ganyan, ibigay mo. Wag mong pipigilan yon kasi you are important. Your health is your treasure. Okay? Sabi nga, health is wealth. Okay? Of course, huwag natin kakalimutan na magpatingin pa sa doktor. Huwag nating babaliwala yun. Importante pa rin na ang una nating sandigan tungkol sa kalusugan natin ay ang mga specialists ng doktor. Ha? Now, emotional environment mo, we have here 14. Truth be told. Alam mo, tawag ito, minsan kailangan mo din tagal lumabas din. Kasi minsan yung mga tipong gusto mo magkwento, wala ka makwentuhan. Yung mga tipong makikinig lang sa'yo. And, yun yung point na gusto mo lang mag-vent out. Wala mang problema doon. Or you want to just baguhin mo yung environment mo. Sabihin natin, punta ka ng babalik akong Baguio mamaya. Yun, Baguio, ganyan. Or gusto mo mag-La Union, magdagat, Siargao, o Sagada, ayan, go! Bigay mo sa sarili mo yan. Or gusto mo lang lumabas to have a coffee. Maybe with a friend, or ikaw lang mismo. Or ando na, medyo tipid factor, kasi spend time lang sa bahay, nood ng movies na gusto mo, read a good book, or kape with your loved ones. Bigay mo yon sa sarili mo. Kasi, hayaan mong mag-release yung utak mo ng tinatawag nating happy hormones kasama yung mga tao na nagpapasaya naman talaga sa'yo. Okay? Kasi medyo yung kailangan mo na rin ngayon. Now, hopes and fears mo. 34, a leg up. Ano kasi tungkol to sa health eh. So, literal, naghahanap ka ngayon ng health. Now, there are people na nakikita mong may potential, natulungan ka doon sa iyong ginagawa sa mga projects mo, go. Huwag kang mag-hesitate na i-tap in sila. Kasi alam mo naman yung capacity nila, alam mo din yung kakayanan nila, at alam mo din yung dedication nila. So, why not, di ba? As early as now, sabihan mo sila para alam din nila, para kumaga ma-set na expectations nila. Okay, si Pisces kailangan niya ng help sa gantong klaseng area. At alam ko to, so at least bigyan na sa akin ni Pisces yung mga detalye anong pwede kong tulong na maibigay sa kanya. Kasi in the future, we have here, number 35, loyal heart. Dude, ito na nga, take this as a warning. So kasi makikita ko dito, may mga talagang magkakaroon sa inyo ng mga burnouts, magkakaroon sa inyo ng mga parang na-frustrate kasi nga hindi kumbaga napapagod na kayo tapos hindi umuusad kasi nga hindi mo magawa lahat. So, this is a good time to solicit or manghingi ng tulong. Now, andito rin nakita ko na yung iba sa inyo parang medyo magkakaroon kayo ng mga negative swings, emotional swing kasi nga yung because of frustration. So, yun yung gustong iwasan ng universe. So, although nasa future to, pero, again, katulad na banggit ko kanina, bawat desisyon, bawat action mo, pwede mong baguhin ang future. So, as early as now, baguhin natin to, ha? So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At don't forget, subscribe, like, and share. To access our upcoming predictive readings, click the join button. Maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you soon. Mula po dito ngayon sa Maseda in Manila. Have a great day and bye for now.